Ngayong gabi, dalawang kakaibang kaso ng pamamaril ng mga mamamahayag. Ang kaso ni Marlene Esperat, ang unang nagsiwalat ng fertilizer fund scam. Ang kaso ni Pastor Alberto Martinez, binaril, buhay pero baldado. Magandang gabi, ako po si Ed Lingao. Ito po ang Media Killing Series ng Philippine Center for Investigative Journalism. Dear Madam President, let me bring to light for your assessment. Ito ang nakasaad sa sulat na pinadala ng mamamahayag na si Marlene Esperat kay dating Pangulong Gloria Arroyo noong Pebrero 2005 upang isiwalat ang mga di umano'y katiwalian sa Department of Agriculture. Sa kanyang sulat, humingi si Marlene ng suporta para sa kanyang krusada laban sa korupsyon. Tila ito na ang naisip niyang huling pag-asa at ito na nga rin ang huling nagawa niya. Makalipas ang isang buwan, pinatay na si Marlene. Binaril ng isang hard killer sa kanyang sariling tahanan sa harap ng mga anak niya. I am falsely accused without proof. Sumunod na taon, si Pangulong Arroyo na mismo ang idinawit sa mga anomalya sa kagawaran ng agrikultura. Mga anomalya na isinumbong na nga kay Arroyo ni Marlene Esperat. Si Marlene Esperat ay dating chemist sa Regional Office ng Department of Agriculture na nakabase sa Maguindanao. Dito sa isang maliit na laboratorio, unti-unting tumambad kay Marlene ang mga maanomalyang transaksyon, mga milagro at kabuktutan na nagaganap sa mga liblib na probinsya tulad ng Maguindanao. Pero ang inakala niyang maliliit na anomalya ay bahagi lang pala ng mas malawak na pangungurakot. Dekada 90, nadiskubre ni Marlene na dapat ay may 400,000 pisong budget ang kanyang laboratorio kada taon. Pero wala pa sa kalahati nito ang kanyang natatanggap. Hindi rin nagamit sa pagkumpuni ng kanyang laboratorio ang halagang nakalaan dito. Yung hiningi niya na 1 million daw sa DBM for the purpose of the renovating her laboratory. Numating nga ho, pero nagalaw. Yun ang sabi niya. So tinignan ko rin as a COA, tinignan ko, tama nga, namunot. Pinaimbestigahan ng Department of Agriculture National Office ang nasabing anomalya. Pero bago pa man lumabas ang resulta ng investigasyon, biglang nasunog ang Regional Office. Kalaunan, inamin ng mga witnesses na 2 opisyal ng ahensya ang umano'y nasa likod ng sunog, na tumupok sa mga ebidensya ng katiwalian. Ang 2 tinukoy ng mga witnesses, sina Osmeña Montañer at si Estrella Sabay, Finance Officer at Accountant ng Regional Office. Hindi ito ang huling pagkakataon na magtatagpo ang landas nina Sabay, Montañer at Marlene Esperat. Matapos ang sunog, isinailalim sa Witness Protection Program si Marlene at inilipat siya sa tanggapan ng Resident Ombudsman ng Department of Agriculture sa Quezon City. Dito niya lalong pinag-igting ang paghahalungkat sa mga ebidensya ng katiwalian. Nabisto ni Marlene ang iligal na pag-angkat ng mga manok ng isang kumpanyang pag-aari ng isang mambabatas. Kaugnay nito, sinampahan niya ng reklamo sina dating Agriculture Undersecretary Cesar Drilon at nooy Surigao Congressman Prospero Pichay. Marami pang anomalya ang nakalkal ni Marlene, tulad ng pagbili ng mga speedboats na overpriced at mga irrigation projects na ginastusan pero hindi naman naisagawa. Buong tiyagang inipon ni Marlene ang mga dokumentong nagpapatunay sa mga anomalya at sa bawat kaso ng korupsyon na kanyang isampa sa ombudsman, lalong dumami ang bilang ng kanyang mga kalaban. Kaya't dumating sa puntong ginusto na rin ni Marlene na magbalik sa tahimik na buhay. Iniwan ni Marlene ang Agriculture Department taong 2004. Nagtayo ng maliit na tindahan sa Sultan Kudarat at namuhay ng simple kasama ang asawa at mga anak. Pero hindi nawala ang hangarin ni Marlene na labanan ang katiwalian at kalaunan nakakita siya ng bagong paraan para ituloy ang laban. Sinimulan ni Marlene na magsulat ng column sa isang lokal na pahayagan at mag-host ng isang programa sa radyo sa Sultan Kudarat. Dito niya pinagpatuloy ang pangangalampag sa mga korap na opisyal ng kagawaran ng agrikultura na dati niyang pinagtrabahuhan. Ang mga malalaking tao na ginawaanan niya ng so sabi ko dumarami ng kalaban natin because hindi tayo kaibiganin yan, kakalabanin tayo yan. Taong 2004, sumambulat ang pinakamalaking expose ni Marlene Esperat, ang fertilizer fund scam. Inakusahan ni Marlene sina dating National Food Authority Administrator Arthur Yap at dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Bolante nang umano'y sa buwatan sa maanumalyang pagbili ng pataba sa halagang 700 milyong piso.
Si Jokjok Volante ay kilalang malapit na kaibigan ng asawa ni Pangulong Gloria Arroyo, si First Gentleman Mike Arroyo. Ramdam ni Marlene na sa ginawa niyang pagkanti sa mga malalakas ang kapit sa may kapangyarihan, para na rin niyang itinulak ang sarili sa alanganin. Pebrero 2005, ipinaabot ni Marlene sa isang sulat kay Pangulong Gloria Arroyo ang mga banta sa kanyang buhay. Lately, reports reveal that military intelligence operatives were allegedly out and tasked to liquidate the undersigned to silence her forever. Marso 24, 2005, isang buwan makalipas na ipadala ang liham kay Pangulong Arroyo. Isang lalaki ang pumasok sa tahanan ni Marlene at malapitan siyang binaril sa ulo. 13 gulang si Kevin nang patayin ang inang si Marlene. Kumakain po kami sa gilid po ng tindahan namin. Bumili yung bumaril ng sigarilyo, tapos nag-greet pa po siya ng magandang gabi po, ma'am. Tapos binaril kaagad sa ulo. O isang bala lang po, isang baril lang po. Tapos umalis na kaagad siya. Pangalawang trahedya na ito sa buhay ni Rinchi, anak ni Marlene sa unang asawa. Ang kanyang amang si Rino Arcones ng Bombo Radio Iloilo ay pinatay din noong 1989. Naniniwala si Rinchi na pinagpatuloy lang ng inang si Marlene ang laban ng kanyang amang si Bombo Rino para mapabuti ang mundong kanilang kinamulatan. Yung mother ko parang hindi man talaga kami, kasi parang ako na yung gikuan niya sa family, kasi yung nga busy na siya sa pagsusulat niya. Pero alam namin, ina-explain din niya na yung ginagawa niya para din sa amin in the future. Kung mari, total niya na stop yung pagka-journalist. Hindi naman pwede kasi may prinsipyo nga sila. Pangalawa, hindi naman daw siya takot mamatay. Journalists are not supposed to die simply because they deliver news. Si Attorney Prima Quinsayas ay private prosecutor sa Marlene Esperat murder case. Nakakaalarmaan niya ang lumalaking bilang ng mga pinapatay na mamamahayag, lalo na yung mga nasa probinsya. How important do we think is that piece of news that it must reach the public? But that's just it. Even the fact that we are talking about and we are dwelling on that question makes it wrong. Because no journalist should be killed for a piece of story. And therefore, we go back again to that culture of impunity, no? Naranasan ni Malu Manar kung paano makipagtagisan ng talino kay kamatayan para patuloy na magampanan ang kanyang tungkulin bilang mamamahayag. Si Malu ay isang radio journalist na dating nakabase sa Cotabato City. Naging magkaibigan sila ni Marlene Esperat noong idinudulog nito ang mga anomalyang nadidiskubre niya sa Department of Agriculture. Tulad ni Marlene, inulan din ng mga death threat si Malu. At nang mapatay si Marlene, napilitan si Malu na magpalipat sa mas malayong sangay ng kanyang istasyon para ipagpatuloy ang kanyang krusada na maging instrumento ng katotohanan. Hindi lang to basta trabaho lang. Hindi lang to basta pera lang. Yung pagtatrabaho bilang journalist, kaakibat dito yung gusto mong mangyari na lumitaw yung katotohanan talaga. At kung sino man yung may sala, dapat maparusahan. 2 linggo matapos ang pagpatay kay Marlene Esperat, sumuko sa mga otoridad ang lalaking nagsilbi raw na lookout sa krimen. Nagbigay daan ito sa pagkakahuli ng 3 pa niyang kasamahan na pawang umamin ng kani-kanyang papel sa pagpatay kay Marlene. Oktubre 2006, 1.5 taon mula nang patayin si Marlene Esperat, hinatulan ng guilty ang kanyang mga killer, ang bumaril na si Jerry Cabayag, ang lookout na si Randy Grecia, at driver ng getaway vehicle na si June Bismanos. Pinawalang sala ang ika-4 na akusado, si Military Intelligence Officer Rowy Barua, na nagsilbing state witness sa kaso. Inamin ni Barua na umupa siya ng mga papatay kay Marlene sa utos mismo ni na Osmeña Montañer at Estrella Sabay, ang 2 agriculture officials na dating nang nakabangga ni Marlene. Naniwala ang korte sa pag-amin ng mga killer, pero sa di mawaring dahilan, hindi ito naniwala ng ituro ng mga killer ang mga mastermind ng krimen. Sa sumunod na 6 na taon, ginawa ni Sabay at Montañer ang lahat para hindi sila makulong o maiharap man lang sa korte. When you look at the rules of court, there is no number of, let's say, motions that you can file. You can just keep filing motion after motion after motion. There is no limit to it. I've discovered that when an accused is well off or considerably well off, he or she can maximize, make use, explore all remedies available under the law and allowed under the rules of court. Sa katunayan, 3 arrest warrant na ang ipinalabas ng mga korte laban kina Sabay at Montañer.
Nung unay nagtago pa ang dalawa, kalaunan nagsampa ng sari-saring mosyon ng dalawa para harangan ang arrest warrant. Naglabas ng injunction order ang Court of Appeals para ipawalang bisa ang arrest warrant. Kaya't matapos ang ilang taong pagtatago sa batas, nagbalik sa kanilang trabaho sina Sabay at Montanier na parang wala nangyari. Si Charlie Garcia ay kapatid at spiritual advisor ni Marlene Esperat. Naikwentro sa kanya ni Marlene na inalok siya ng isang kongresista ng scholarship sa ibang bansa para makaiwas muna sa mga umiinit na usapin ng mga anomalya. Pero ayon kay Charlie, hindi natuloy ang scholarship ni Marlene dahil kinontra ito ng isa pang kongresista na dati na niyang sinampahan ng kasong graft. Isang congressman ang nag-suggest. Sabi niya, why are you worrying much of that Esperat? Hindi naman masyadong importante yan eh. You silent her. If you cannot silent her, you could silent her forever. Hindi makakaubos ng 120,000 yan. Yun ang nag-trigger talaga sa kanya na i-hand yung letter niya to the President. Madam President, please spare the food department so it can sustain your people. I am ready to die for this cause. Isang taon matapos unang isiwalat ni Marlene ang fertilizer fund scam, sumabog na ito sa mga pahayagan. Lumabas sa investigasyon ng Senado na ang overpricing ng mga pataba ay ginawa para makalikom ng malaking halaga para sa kampanya ni dating Pangulong Arroyo at ang kanyang mga kapartido noong 2004 elections. Tumakbo sa Amerika si Agriculture Undersecretary Jocelyn Bolante para makaiwas sa investigasyon. Siya rin ay nahuli at idineport. Pero nang iharap na siya sa investigasyon sa Senado at Kongreso, siya naman ay inalalayan ng mga mambabatas na kaalyado ng Administrasyong Arroyo. Noong 2010 elections, tumakbo si Bolante sa pagkagobernador ng Capiz, pero siya rin ay natalo. Itinanggi naman ni dating Agriculture Secretary Luis Lorenzo na may kinalaman siya sa fertilizer fund scam. Nitong May 2010 elections, ang kapatid niyang si Martin Lorenzo ay isa sa mga malalaking kontributor sa kampanya ni Pangulong Benigno Aquino III. 20 milyon pesos ang iniambag ni Lorenzo sa kampanya ni Aquino. Si dating National Food Authority Chief Arthur Yap ay sinwerteng maluklok sa Kongreso bilang kinatawan ng isang distrito sa Bohol. At si dating Pangulong Gloria Arroyo na sinasabing nakinabang sa fertilizer fund scam noong presidential election ng 2004 ay isa na ngayong congresswoman na may parliamentary immunity. Sa pagkawala ni Marlene Esperat, unti-unti nagdatingan ng desisyon sa mga reklamo ng katiwalian na kanyang inihain sa ombudsman. Nung nilabas na itong fertilizer scam, binigyan naman siya ng full support ng government, pati ang media. Pumatay niya, dandahan, marating dito yung mga kaso niya, bumabalik dito, address sa kanya, but ang laman nun, all dismissal of the case. If there's anything that you have to laud her for, it's that she actually believed in our justice system. Yes. Right? To actually file cases before the office of the ombudsman. Higit pa sa dagok na ipinatikim ng korte kay Marlene nang tuldukan nitong kanyang krusada laban sa korupsyon ay ang mismong pagkakait ng hustisya sa kanyang pagkamatay. Namatay si Marlene Esperat na naniniwalang buhay ang hustisya dito sa bansa. Hustisyang halos abot kamay na, pero hanggang ngayon mailap pa rin. 6 na taon mula nang pinaslang siya.